Yan po ba ay, yan po ba mga kababayan kong minamahal, ay nagpapatunay na lahat ng sinabi niyo noon ay kasinungalingan at lahat ng sinabi niya ngayon ay katotohanan? Tumpak. Mga kababayan ko. Oh, what's up mga kabayan? Nagbabalik ulit tayo, no? At ayan, nakikita nyo mga kabayan, nandyan si Katon Ying. Diba, nabanggit natin dito nung nakaraan mga kabayan na bakit nga ba, no? Sa dami-daming i-request ni Pangulong Duterte, mga kabayan, eh talagang may specific pa mga kabayan. May specific pa mga kabayan na relihiyon. Yun yung aking napansin mga kabayan dito sa sinumpaang salaysay ni Colonel Garma, no? Kaya nga sabi ko, parang mayroon na naman yatang balak na gurgurin itong mga bata ni Tambaloslos mga kababayan. Parang balak na naman yata nilang gurgurin, no? Ay, aring INC naman mga kabayan, matapos yung KOJC, tapos tayo na to. So anyway mga kabayan, merong pahayag dito si Katon Ying patungkol dyan sa nabanggit na yan. At umalma na rin mga kabayan. So anyway, bago tayo magsimula mga kabayan, inaanyayahan kita na mag-subscribe, mag-like, mag-share na sa ganoon ay marami pa makapanood at maging updated ka sa ating mga video inilalabas, no mga kabayan. At saka magbigay ka na rin ng iyong comment kung ano ang iyong opinion patungkol dito. So siyempre mga kabayan, simulan na natin ang pahayag dito ni Katon Ying about dyan sa kay Garma na yan mga kabayan. Hindi naman gamitin ng Kongreso ang kapangyarihan ito na mag-contempt sa kahit na kanino. Basta at napatunayan nila na una, hindi sila nire-respeto. Pangalawa, lumalabag sa mga alituntunin. Pangatlo, kung talagang maliwanag na maliwanag yung pagsisinungaling. Kaya lang, paano mo nga malalaman na yung kausap mo ay nagsisinungaling? Pare-pareho naman tayong madaling maisahan. Di ba? O, di ba mga kabayan, kinu-question na nito ni Katon Ying itong yung huwadcom na yan mga kabayan. Talagang marami mga kabayang Pilipino din, no? Ang sawa na dito sa mga ginagawa ng huwadcom na to, puro na lamang mga kabayan imbestiga. At akalain mo mga kabayan, mga convicted, mga may aligasyon na anomalya ang kanyang pinapatawag dyan sa huwadcom na yan. Na while isa lang naman ang kanilang motive dyan mga kabayan, ang siraan ng mga Duterte mga kabayan, di ba? Tuloy Katon Ying. May mga tao nga na sa sobrang galing magsalita ko magkaminsan, kahit kasinungalingan yung sinasabi, napagkakamala na natin na katotohanan Meron naman po talagang ganung mga tao di po ba? Kaya ngayon hindi natin maintindihan kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo. Mga kababayan, sino ba nagsasabi ng totoo? Halimbawa, puntahan po natin to si Madam Garma. Ito pong si dating PCSO, dating Police Lieutenant Colonel Royina Garma. Katakot-takot na po ang sinabi niya sa Kongreso sa mga naunang pagdinig. Tapos, nung Biyernes, meron po siyang inilabas na statement na ito po ay tinatawag po nating sworn or signed affidavit. Ito yung mahirap mga kabayan, di ba? Paano natin nga naman malalaman na yung kanilang resource person doon mga kabayan ay nagsasabi ng totoo, di ba? Yung unang pahayag ni Garma mga kabayan, di ba, sworn state na numpa din siya doon na magsasabi ng katotohanan. At itong nakaraang Friday nga mga kabayan, mayroon siyang sinumpaan sa laysay na may perma pa nga niya, di ba? So paano natin ngayon malalaman mga kabayan ang sinasabi niya doon ay katotohanan? Baligtad na, no? Taliwas na doon sa nauna niyang pahayag, di ba? So yun yung tanong din dito ni Katon Ying, paano natin malalaman kung yun ba ay may katotohanan, di ba? So ayan, tuloy po natin. Ang ibig sabihin po ba, lahat ng mga sinabi niya nung una na kontra dito sa kanyang signed affidavit ay kasinungalingan? Tama. Diba? Yan yung pinopoint ko din mga kabayan, diba? So paano pa nila dapat kung talagang itong mga huwadcom na to ay para sa katotohanan mga kabayan,
dapat itigil na nila yan. Kasi sa unang salaysay pa lang mga kabayan, ito ni Garma, at dito sa pangalawang salaysay niya mga kabayan, nagkukontradict na. Diba? So paano ka pa magtitiwala doon sa resource person na yon na merong dalawang side yung kanyang pahayag, diba? Magka-contradict mga kabayan yung una niyang sinabi, yung ilang beses niyang pagdinig dyan sa hearing na yan, at dito sa huli, diba? Kaya nga nakakapagtaka mga kabayan, bakit ba itong Wadcom na to patuloy na tinutuloy pa yung pagdinig na yan, while naman wala naman talaga mga kabayan. Wala silang kumbaga masasabi na aid of legislation mga kabayan, di ba? O ano bang aid of legislation nila doon? Ito si Barbers mga kabayan at saka si Abante, sabi nila nagpadala na daw sila kay Pangulong Duterte ng imbitasyon. Na while ito naman si Pangulong Duterte, sinabi wala naman dumadating at gustong-gusto na nga niya pumunta ng Quadcom, di ba? Ano bang nangyari mga kabayan, di ba? Ulitin natin dahil marami na po siyang testimonya, mga sagot sa katanungan ng mga kongresista ng mga naunang pagdinig, mga kababayan. Yan po ba mga kababayan kong minamahal, ay nagpapatunay na lahat ng sinabi niya noon ay kasinungalingan at lahat ng sinabi niya ngayon ay katotohanan? Mga kababayan ko. Paano kung bukas? Bukas iba uli sabihin ni Garma. Halimbawa lang, hindi naman, sasabihin nyo, hindi, nag-execute na yun ng affidavit sa totoo lang po, yung pong oral testimony niya, na sinumpaan naman niya, sabi diba, nagtaas na siya ng kamay, I swear to tell the truth, and nothing but the truth, diba, nagsumpa silang gano'n. Yung pong visa ng nakasulat na affidavit na may pirma niya at sinumpaan niya, at saka po yung nakasulat ay yung pong testimonya niya na oral, pareho pong sinumpaan yun Tama. Kaya ngayon, sa totoo lang po mga kababayan, hindi ko na alam kung alin ang totoo. Nahihirapan po akong hinuhain. Kasi halimbawa, yung binanggit po niya, yung binanggit po ni Garma na meron daw pong Davao example, ano po, na meron daw pong reward na ibinibigay sa mga pulis na papatay ng mga drug suspect gagawing national, ito mga kabayan, di ba? Kaya mga kabayan na umaalma din to si Gatong Ying, At talaga naman mga kabayan na ang pangit mga kabayan ng dating, doon sa sinumpahan salaysay na yon ni Garma, ni Colonel Garma. Kasi parang ang dating mga kabayan, ginawa niyang mamamatay tao mga kabayan yung Iglesia ni Cristo. Diba? Kasi ang pagkakasabi doon, ang sabi daw niya, pinatawag daw siya ni Pangulong Duterte at humanap ng taong may kakayanan, na ipatupad yung implementation ng war on drugs in national level, mga kabayan. Ngayon mga kabayan, di ba alam naman natin na pagdating dyan sa war on drugs na yan, kaya nga war, talagang madugo mga kabayan. So parang ang lumalabas kasi, parang mamamatay tao tong pinahanap ni Pangulong Duterte. Kaya talaga naman mga kabayan na ang pangit mga kabayan ng dating, Ang pangit ng dating mga kabayan para dito sa mga Iglesia ni Cristo kasi nga ganun yung dating mga kabayan. Maraming umaalma talaga dito sa pangyayari na to mga kabayan. So tuloy natin ito sinasabi ni lahat ng tinanong doon nagdi-deny Lahat ng tinanong, maliban na lang kung may magko-corroborate dito sa sinabi nitong Davao model, Davao example. Thank you mga Temyong. Lahat ng sinasabi niya, walang umaamin. Tandaan po ninyo, kung isang tao lang ang magsasalita at walang magko-corroborate nito, medyo mabibigatan po tayo doon. Hindi po ba? Medyo mabibigatan po tayo doon. Kasi kahit naman sa husgado hindi po sapat ang testimonya ng isang
testigo lamang para po ito ay sabi nga for it to stand court scrutiny. Yan po ang sinasabi ng mga abogado. Pero mga kababayan, kung ang kanyang sinabi ay may magko-corroborate nito, di ba? May mga testigong lilitaw at sinabing, ako nga ay isa din akong opisyal ng pulis. At nung bawat pinapatay namin ito, kumikita kami. Ito, may listahan nga ako. Pagka ganun po, medyo matindi po yun, mga kababayan. Hindi po ba? Yun po yung sinasabi natin. Yes, baka exciting yung sinabi ni Garma. Subalit, sa kabila po ng excitement, nagdala po nito sa ating lahat. Kasi parang umiyak di ba? Pagka ang tao umiyak, lalo pag babae umiiyak parang medyo maaantig ka din di po ba, mga kababayan? Pero kung wala pong magko-corroborate sa sinabi niya, do we take it hook, line, and sinker? Sabi nga po ng mga Inglesero. Do we take it as a gospel truth? Hindi ba? Mga congressman din naman ang nagsabi. Binasa mo na pa mo. Magbuhos ko na. Bisa sabihin mo na yung buong katotohanan. Pero until and after someone comes forward at magko-corroborate sa sinasabi niya, palagay ko po salita lamang po yun. Kailangan. Kaya kung may mga testigo dyan, mga opisyal ng pulis na willing na mag-corroborate kay GM Garma, mga kababayan, lumantad na kayo. Lumantad na kayo. Ano po? Siyempre, tama din naman yung tanong ni Congressman Acop Sabi ni Congressman Acop, ito yung diagram na ginawa mo. Ito, may mga kasalanan. Ito yung mga may kasalanan. Ito yung sinasabi mo may gawa niyan. Tapos ikaw, wala ka sa diagram? Ano ibig sabihin nun? Inililigtas mo yung sarili mo? Inililigtas. So yun mga kabayan, talagang di ba ito si Katonying mga kabayan, isang gandikit ni Lisa, ni First Lady Lisa Araneta, mga kabayan. Di ngayon mga kabayan, nagko-question na to. Gawa nga dito sa nangyaring hearing na sa nakaraang Friday. Di malamang sa malamang pagka may latest scoop mga kabayan, hindi na ito yung unang-unang ipatatawag. Pero siyempre mga kabayan, may point naman talaga, may point naman talaga kasi marami na tayong napansin mga kabayan na talaga itong huwadcom na to mga kabayan, umahanap ng butas. Tingin ko mga kabayan, utos yan mga kabayan ng kanilang pinuno. Diba? Akala nila siguro, pagka yung nagawa nila sa KOGC ay magagawa rin nila sa mga INC. Pambira mga kabayan. Kaya napakahirap talaga mga kabayan. Alam nyo itong gobyerno na yung administrasyon na yan mga kabayan, bully. Alam mo yung bully? Bully sa mga taong hindi sumasangayon at bully sa mga hindi sumusunod sa kagustuhan nila. Yan yung problema mga kabayan diyan sa administrasyon na yan, 'di ba? At saka napakakurap mga kabayan. Pangita naman talaga na talagang itong na to ay napakakurap. At saka napahirap pa mga kabayan sa bayan. Pahirap pa sa taong bayan mga kabayan itong administrasyon na to. Sabi walang pera mga kabayan ng gobyerno, 'di ba? Sabi walang pera daw, kaya daw nangungutang, sabi nitong iba. Pero bakit naman mga kabayan tuloy ang ayuda? 'Di ba? Parang namumudmod mga kabayan ng pera ito si Tamba. Ang pangalawa pa mga kabayan, kung bakit ko nasabi na pahirap yung mga yan, kita ninyo, yung mga cabinet member mga kabayan, lalong-lalo na si Ralph Recto. Ano ba ang ginawa niyan mga kabayan? Siya nagbigay ng suggestion para itaas ang VAT. Yung value-added tax mga kabayan na pinarma na BBM, siya yun mga kabayan. Siya din ang nag-suggest mga kabayan para maging legal yung pagkuha ng pera sa PhilHealth. Kita
Talagang pahirap yan mga kabayan. Tapos while yung Pangulo natin mangungutang ng 28 billion sa World Bank. Oh. Kita mo yung takbo ng utang mga kabayan. O siya mga kabayan, hanggang dito na lang tong ating video at ayan, panoorin nyo na lang yung buong detalye dito sa channel ni Katon Ying, no. Talaga naman mga kabayan na meron silang gustong ipahiwatig sa INC. Yan yung makikita natin mga kabayan. May gusto silang ipahiwatig. So malalaman natin yan sa mga susunod pa na pagdinig, no. So hanggang dito na lang ulit mga kabayan. Ingat kayo palagi at ayan, stay tuned in sa ating mga video na inilalabas. Maraming salamat.